Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon, meron lang akong gustong i-share para naman sa mga bago, meron tayong ginawa dito na isang CRT TV at aksidente natin na masira yung kanyang board. Ang problema lang nun ay walang power. At nakita natin na itch out lang yung kanyang problema at pinalitan natin ng itch out, tapos pinaandar natin, nagno-normal. Normal siya, walang problema. At nang gusto nating obserbahan ng matagal para i-monitor natin yung kanyang voltahe kung normal, nilapag natin yung kanyang board dito, nakaganyan. So, example lang to hindi to yung board ng CRT TV natin. Ito ay board ng isang LED. Example lang. So, nilapag ko siya ng ganyan para matagal ko siyang obserbahan. Hindi yung nakatulimbang yung board, Gusto kong ganyan nakalapag. Nung nakalapag na ng ganyan, sinaksa ko at pina-power on ko. Umandar siya sandali lang. Wala pang isang minuto at naka-standby na lang siya. Nung tinutur natin yung power, pinipress natin yung power, wala na talaga, ayaw na. Okay? So ano nga ba yung dahilan? So yung dahilan, masasabi natin aksidente or kapabayaan ko, dahil kumuha ako ng pangsapin dito dahil nga marumi na yung mesa natin. Naghanap ako ng pangsapin at nung makita natin, meron tayong nahagilap na parang iwan ko ano tawag nito, cardboard. Ayan siya, kulay puti, tapos yung kabilang side ay kulay itim. So hindi ito putol-putol na to malaki talaga, isang buong piraso. So tamang-tama dito sa mesa natin. At inisip ko talaga kung saan ba ako nagkakamali. Bakit nung hindi ko pa siya nilapat dyan ay nagno-normal naman? Yun pala, ito palang ginawa kong pangsapin ay hindi pala siya papel to, 'di ba? Pero yung coating niya pala, yung outer layer niya ay carbon. Hindi ko siya tinitingnan ng maigi. So kapag carbon to, ibig sabihin meron siyang continuity, mayroong resistance. Ito makikita natin, Yan, nakalagay natin sa 60K, Tingnan niyo ng maigi. Saka, tama ba yung test valve natin? Ay, sorry. Tipat natin dito. Okay. Ayan, Kita nyo yung resistance, Nasa 50K. Ayan. So, ilapit natin. Okay. Kitang-kita yan, Ayan. Kapag lumalapit siya, bumababa yung kanyang resistance. Ayan. So, dito mapapansin natin na hindi talaga po pwedeng pangsapin to. So, nilapag ko dyan. Alam naman natin na yung board ng CRT TV ay halos ganito rin, Nandyan yung kanyang high voltage area. Nandyan dyan. Tapos katabi lang yung mga ibang circuit na kumukonsumo lang ng maliliit na current saka mababang voltahe. So, ang nangyayari siguro, tumakbo yung either mataas na voltahe or kuryente, AC or DC, papunta dito. At sinira yung system natin. Sinira. Kaya yun yung dahilan kung bakit ayaw na umandar. Ito pa isang patunay, Ayan. So, meron tayo ditong meron tayong 12 volts dito. Ayan siya. So, ito yung positive natin. Ito yung negative. Tingnan nyo. Okay? Diba? Ngayon, itong negative side, ididikit natin dito. Dito natin siya ididikit. Ayan. Okay? Tapos, subukan nating sukatin. Ito yung ating positive dito. Ayan. Magsukat tayo dito dahil nakadikit naman yung negative natin, di ba? Sukatin natin kung ilan yung papasok.
Nasa na ba? Tama ba? Tama ba tayo? Subukan natin ulit. Check natin ulit. Yan, kung nakadapat siya. Patula tayong voltahe. Baka putol yung ano natin. Dahil lang ha. Baka may problema yung test probe natin. Ayun, di pala. Sorry, mali tayo ng kinuhang test probe. Yung sa analog yung nakuha natin. Ayan, ulitin natin. Ayan. Okay, so ito yung positive tapos. Ayan o. Ayan o. Andyan pa rin yung 12 volts o. Kahit na dito tayo sa medyo malayo ng konti. Andyan pa rin. Okay, so subukan natin itusok to, itong LED natin. Ayan o, umiilaw siya o. Ayan. So patunay na talagang dumadaloy talaga dito yung kuryente sa carbon niya. Ayan o. Okay, so titingnan naman natin kung ilang amperahe yung pumapasok dito yung kanyang current. So lipat natin to. Yan, lipat natin dyan. Tapos, sukatin natin. Ito, tosok natin dito yan. Ayan. So, ayan o. Meron siyang 0.22 milliampere. Okay? Yan o. Kitang-kita. Meron tayong 0.22 milliampere na 12 volts na dumadaloy dyan sa ginagamit natin ha. 12 volts 1 ampere na power supply. So papaano na kapag yung dumadaloy dito ay nasa mga 300 volts DC or 250 volts AC dito. Tapos tumatakbo dito sa circuit na yung kinukonsumo ay 5 volts lang. Tapos mababa pa yung ampere. So talagang sisirain siya. Kaya para sa mga bago natin talagang dubling ingat tayo. Check natin ng maigi kung yung mga gagawin nating math ay kung pupwede ba. Katulad na lang dito. So, dito ngayon meron akong natutunan dahil na rin sa sobrang kumpiyansa ko, hindi ko na malaya na yung napatungan ko pala, yung ginawa kong math ay carbon pala siya. Hindi pala siya pure papel. O kaya pintura. Yung kanyang outer layer pala ay carbon. Kaya, ayun, sibak yung board natin. Ayan, so magsilbing aral na rin to para sa atin, ng mga technician natin. Kahit na sabihin natin matagal na tayo sa ganitong gawain. Pero hindi pa rin maiiwasan yung kumpiyansa at saka disgrasya mangyayari. Kaya hanggang dito na lang siguro tayo, Maraming salamat. God bless at bye-bye.